Saan po ba yung hihiwa? Dito sa gitna? Dahil nga FI pala, hindi pala ito nakakarburador, eh kailangan ibaba yung tangke. Eh punong-puno yung tangke. Saan po ba yung karburador po dyan? FI kasi ito. Parang karburador na ano to. Higop lang talaga yan kasi hindi niya maihigop. Kasalanan ko rin naman kasi talaga to. Ilang araw ko kasi dinadrive yung L300, di ba? Diesel tayo ng diesel. Kaya siguro mas maganda ko lagyan dito ng sticker na ano? Gas, gasolina. Yung may ano, yung may picture na bata na umihi na gano'n. Pamira naman, unang araw naman ng pagbaba life natin. Meron agad tayo pagsubok na dinaanan, hindi pa kami nakakalayo sa bahay namin. Eh, tangke pa yung bababa. Ang galing mo, boy, ang galing mo. Welcome back to another episode. Ngayong araw ang simula ng biyahe natin gamit ang camper van natin na si Watod. Si Watod ang pinakamaliit na camper van sa buong mundo. Sa ngayon ha, aba, teka. Simula pa lang ng biyahe ha. Problematic na agad ako. Problematic kasi meron akong katangahang ginawa. Uy, balik ng balik. Mahal. Go! Ano ba, sisimulan ba natin ang maganda tong biyaheng to? Pamira naman, unang araw naman ng pagbaba life natin. Meron agad tayo pagsubok na dinaanan, hindi pa kami nakakalayo sa bahay namin. Nangako pa naman ako sa inyo na sabi ko, hanggat maaari hindi ako mag-upload, magpapakita ng mga eksenang nakaka-stress ba? Eh kahit na hindi ako magsalita dito, alam niyo stress na naman ako eh. Gusto niyo pa malaman kung bakit? Sige, sabihin mo na. Mayroon akong kapalpakang ginawa. To make the story short, nagpagas kami. Ano problema? Diesel yung pinakarga ko. Akala ko L3 kasi yung dala ko. Akala ko L3 to. Ngayon, hindi siya umaandar. Papasipsip natin. Bad trip na bad trip si Boy P. Bad trip yarn. Bad trip yarn. Diyan na lang. Kasalanan ko rin naman kasi talaga to. Ilang araw ko kasi dinadrive yung L300, di ba? Diesel tayo ng diesel. Kaya siguro mas maganda ko lagyan dito ng sticker na ano? Gas, gasolina. Yung may ano, yung may picture na bata na umihi na gano'n. Kasi balak ko dati ilagay dyan na sticker, nalagay ko ng diesel. Yung nasa isipan ko, diesel. Tapos may maliit na sulat sa ilalim, ang huwag mong ikakarga. Yun nasa isipan ko dati noon pa. Kalokohan ng isipan ko. Ayun, ikaw nadali. Ayun, ako nadali. Sip-sip ka ngayon. Kaya to the rescue na tayo. Pupunta tayo ng Quezon Province ngayon. Uuwi tayo doon. Kaso ito agad ang bumungod sa atin na aberya. Actually hindi siya aberya eh. Kapalpakan ko to. Sige, hanap po ng mga kainan natin. Ay, kunin ko lang Kainan to ah. Saan po ba yung karburador po dyan? FI kasi ito. Parang karburador na ano to. Higop lang talaga yan kasi hindi niya maihigop. Kasi nga, diesel. Kaya inahan natin, pagka-drain ito. Saan po ba yung hihiwa? Dito sa gitna? Dahil nga FI pala, hindi pala ito nakakarburador, eh kailangan ibaba yung tangke. Eh punong-puno yung tangke. Kamaya man. Eh, tangke pa yung bababa. Ang galing mo, boy, ang galing mo. Magtatabi na tayo ng pangluto natin. Nagbabayad naman sila bro ng tama dito. Yung mga gumagamit ng CR. Pag-ihi, 5 pesos. Pag dumi, 10. Magkano ang singil mo sa dumudumi talaga? Dapat 15 bro. Kasi walang dumumi na hindi naihi. Yan, yung boy first time na yan. Tapos sa YouTube din sa ganyan din ha. Oh, bili lang ako ng ano mo. Yung soft Sige, drinks mo. thank you. Susuot ng ganyan tapos tatakpan. From Bulacan going to Quezon Province. Ito ang pinagdadaanan namin nito at mukhang babagsak na naman ng malakas na ulan. Pero kahit na umulan ng malakas at bumuho siya ng malakas, dahil kasama ko si Watod, hindi na ako nag-aalala.
wala na akong pake sa ulan. Kabila. Nasa kanan yung ano? Diyan. Ba ako kumapak sa gas? Wala, hindi ka kumandar. O, ikot tayo sa kabila. Ikot? Sa kabila, dito. O sige. Kanan. Walang katunog-tunog ah. Kahit 500 muna. Magatak mas marami. Gasolina na bro, di ba? O sige, double check ko lang kasi Dito wala, si Ryan. si Ryan. Oh yun, first time kong magkarga ng diesel sa gasolinang sasakyan. Napakagaling ko talaga. Napakagaling ko. So, oh yan, shoutout sa lahat ng crew ng gasoline station na ito. At bawal banggitin. Kaya maraming salamat sa binahagi ninyong saya na nakikita niyo akong pumalpak sa buhay. Sana umandar para makaabante na tayo. First day ng biyahe natin ngayon. At ito agad ang nangyari. Pinapakit pa yan. Papakitin pa yung kuryente, kuryente. Gas. Okay, lahat ng gamit namin diskargado. Isa-set up namin ulit. Karga namin na maayos tulad nung dati. Importante ngayon umandar na. Para sa access pala ng battery. Ay! Fair. Kuya Rading, gumagawa po kayo talaga ng mga ganito? So pwede kung ikaw ang mag-maintain ng... Pwede rin. Ayan, alam ko yung shop malapit sa amin. Kayo tayo, ano pangalan niyo po? Kuya Boyet. Syempre, magbabayad tayo. Ha? Pa-picture? O, tara, picture tayo. Ate kayo, lalabas ako. Ikaw na lang. Talaga na ba? Yun. Salamat. Bye. Diba? Ang saya-saya nila. So, officially, bubuksan na natin at magsisimula ng ating biyaheng kasama si Watod. Welcome back to another episode. Ngayon magsisimula ang van life adventures natin sa South Luzon. Maluwag ang mga araw at oras natin para gawin ito. Ganun mo man yung nangyari, ano pa rin, good vibes pa rin. Simula ng biyahe natin, umuulan, which is yun yung pinakagusto kong klima ng panahon. Umuulan na nag-drive, mahaba-habang biyahe to, Bulacan to Aurora. Pero, Aurora, hindi pala, ano pala? Quezon Province, sa Atimonan. North. Puro ako kasi norte eh. Kaya nakapag-decide ako na mag-south kasi yung south ang dinadaan-daanan lang natin eh. Buti na lang kahit ganoon ang nangyari, mabilis naman nagawa ng solusyon at paraan. At habang nasa expressway kami, ang daming natutuwa kay Watod. Dahil nga napakaliit naman talaga. Sige, sabayan nyo lang ako. Marami ako nakikita sinasabayan si Watod. Tapos, nagpapaba ng bintana yung ibang mga drivers, yung mga sakay. Tapos, mini-videoan. So, tuwa kayo sa minivan ha. Okay, si 6 na ng gabi, narating na natin yung Alaminos Bypass, parte pa rin ng Laguna. May mahigit 2 oras pa, mararating na natin ang Atimonan, Quezon. Nag-stop over muna kami dito. Yung panahon, medyo hindi naman masama, madilim lang, malakas sa mga pagulan-ulan. Stop over muna tayo dito sa napaka-chill na lugar ito. Hi ate! Meron ka nating kape? Ayan. Ano to ate? 24 hours to no? Ano to? May sinaserve ka ng mga bulalo dito pag araw? Oo. Bulalo. Tagulan, bulalo. Thank you po. Kita mo yung yung benepisyo nung may camper van na. Kaysa dati nung nagbumotor tayo na kapag sobrang lakas ng ulan, Stranded tayo. nasa stranded tayo. Ngayon kahit na
Malakas na ulan, tuloy-tuloy yung biyahe natin. Ikaw ba ano bang iniisip mo? Hindi na ako magmumotor. Motor? Hindi naman pwede. Nasa buhay na natin yun. Nasa Oo, buhay mo nga. na yun. Hindi mo pa rin may iwasan magmotor. Kahit anong mangyari. Magmumotor pa rin naman ako. Ilan pa oras tayo? Meron pa tayo yung ano? 2 hours and 48 minutes. Oo. 96 kilometers na lang yun kasi nga may mga matratraffic ng mga lugar na tayo nagdadaanan. So, tuloy tayo. Siguro magkita na lang tayo. Pag nasa Quezon na tayo kasi sigurado gagabi na talaga din kami. Ginabi na kami sa sobrang traffic. Umalis kami na after lunch. Pero alas 7 na ng gabi, nasa Lucena pa lang kami. Bumuhos ang napakalakas na ulan. At bumuhos ang napakalakas na ulan. Zero visibility. Ganun pa man, narating din namin sa wakas ang Atimonan, Quezon. Quarter to 11, nasa Atimonan, Quezon na tayo. Dito kami sa bahay ng tita namin. Dito muna ako nakipark kasi talaga ang plano talaga sana is kung maaga lang, kung hindi lang nagka-aberya ay sa tabing dagat na sana tayo mag-overnight. Kaso late naman na at medyo alanganin na ang para mag-set up o maghanap ng pwede nating tuluyan. Nag-decide na lang kami na dito na lang muna mag-overnight. Dito ako matutulog sa loob ng van. Ano pang ginawa natin ito kung hindi ko tutulugan, di ba? Tsaka excited ako kasi ngayon yung unang gabi na matutulog ako kay Watod. Tapos sumasabay pa yung lakas ng ulan. Kanina pa umuulan. Kaya sobrang alam ko magiging mahimbing ang tulog ko nito. At ayan, may mga kaibigan tayo na susunod dito para sabayan tayo sa camping natin dito sa Quezon. So magiging random to. Lipat-lipat lang tayo ng location para tulugan gabi-gabi. So paano? Tulog na muna ako. Dito ko malalaman kung hindi ba sasakit yung katawan ko bukas pagising. Ito namang setup na to pwede naman baguhin. Kung sumakit yung katawan ko dito sa upuan na to, sa bench na to na nagiging kama, ay pwede ko naman siyang tanggalin kasi pwede naman siyang baklas-baklasin. Dito ako sa ilalim matutulog. Tignan natin. Subukan natin. So paano? Good night na muna sa inyo lahat. Magkita tayo bukas pagkagising. Ha? Good night. Probinsya, no? Sarap. Ang sarap. Good morning mula dito sa Atimonan, Quezon. Dadating yung kaibigan ko si motor ni Juan at saka yung pamilya niya. Habang on the way sila, ay pupunta muna ako ng bayan ng Atimonan. Magpapagas lang muna ako kasi lakas ng ulan kagabi. Hindi na ako humito para magpagas, para sigurado lang. At syempre, kapag nasa Atimonan, Quezon ka, palalagpasin mo ba yung masarap na tinapay nila dito sa Perez Bakery? Natikman ko na dati yon, pero nakalimutan ko kung anong tawag dun sa tinapay na yon. Pero masarap isabay yun sa kape. Saktong-sakto magbe-breakfast tayo. Tinapay ng Atimonan, Quezon, plus kape. Commander Daot! Si Tito Marvin, namimiss ka na! Sayang, hindi natin siya kasama. Lakalaka na naman sana tayo, no? Pero ano din siya, disiplinado rin yun. Oo. Ano? Oo. Siya
Alam mo bang kagabi ay umalo ng pagkalakas-lakas? Umulan nga po. Sabi niyo pa nga po, hindi uulan dito eh. Oo. Pero umulan malakas no. Oo, umulan bigla ng pagkalakas-lakas. May hapon pa. Pero masarap naman pag umulan eh. Oo. Okay na, okay. Sarap tulog, di ba? Sarap pagkape. Sarap pag-alak. Ayan. Sige mo. Thank you. Kasamahan ni Troy na kagawa dyan. Kakandidato na rin yata kapitan ngayon. Lakas ka pala dito sa ano? Atimonan? Hindi naman. Hindi naman. Hindi ah. Di sabi ko ako malakas ako dito sa Atimonan nito. Oo. Oo. Gasolina na to ha, hindi na to diesel. Municipality of Atimonan. Anong tawag dito sa ano na to? Sa tinapay na to na pinagmamalaki ng mga Pinagmamalaki talaga yan kay Perez Bakery. Perez Bakery. Ning, Aries Lucas time. Pinapakilala lagi. Bibili ng tinapay. Bibili lang siya ng tinapay. Depende po. Sabi ko yung napakasarap talaga ng ano mo. Diba? Nang ano? Tinapay talaga. Okay, akala ko may mo eh. Siya. Anong tawag dyan? Special Monay. Pabili lang mga 150 lang. Pesos? Pieces? Pesos lang. Akala ko pieces eh. Ano ba yung tinapay na ano? Special Monay. Biniak ang Monay.